Kakatimpla ng kape nyo ngayon. Ha? Magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with the Get Resort! Ayos. Kayo ba, mga butante ba kayo lahat? Ha? Sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood din tayo sa ating live stream sa pamamagitan ng untvweb.com at sa ating pong Facebook Live at sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Ang ating pong panauhin ngayon, dating nanungkulan bilang kinatawan ng San Juan at nanilbihan din bilang alkalde ng nasabing lungsod sa loob ng 3 consecutive terms. At bago po siya nahalal na senador noong taong 2013. At sa darating na 2019 elections, kabilang po siya sa mga nag-a-aspire na muling mahalal bilang senador, re-electionist ika nga. Kung sakaling palarin na muling manalo, ano-ano pa kaya ang ibig niyang magawa at mga hindi niya pa nagagawa na gusto niyang ipagpatuloy sa Senado. Bago po natin siya kausapin, panoorin niyo muna ito. Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, kabilang siya sa mga prominenteng pamilya sa politika. Tumatak ang kanyang pangalan dahil sa ipinanukalang Senate Bill 1896 o ang Universal Healthcare Bill. Isang batas na naglalayong makatulong upang magkaroon ng health insurance ang bawat Pilipino at mabigyan ng pantay na oportunidad ang bawat isa pagdating sa healthcare access. Sa lawak ng saklaw ng panukalang batas, may sapat kayang pondo para maipatupad ito. Maliban dito, kabilang din sa kanyang naging mga panukala ang pagsusulong ng road safety, housing programs, gayon din ang kasambahay law. Ngayong nalalapit nang magwakas ang kaniyang termino sa Senado, kumusta naman kaya ang mga panukalang batas na kanyang isinulong? At sa kanyang muling pagkandidato sa pagkasenador, ano pa ang mga plano niya para sa bayan? Hindi pa ba naging sapat ang kanyang buong termino upang paglingkuran ang mga Pilipino? Para po ibahagi ang ilan sa mga batas na nais niya pang magawa at maisulong sa Senado kung siya'y muling ma-elect. Let's welcome to the program Chairman of Senate Committee on Health and Demography and Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, Senatorial Aspirant for 2019 elections, Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Welcome back, sir. Salamat sa pagpapaunlak dahil tayo po ngayon ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga senatorial candidate at nag-open invitation din nga tayo para mas malaman na ating mga kababayan sino ba yung mga kanilang pagpipili-pilian para mas madali na. Ngayon pa lang makagawa na sila ng listahan at ika nga ay masabi na nilang ito yung aking manok. Pero mabigat ang problema ninyo dahil unang-una, dalawa kayong tumatakbo ng kapatid mo na si Jinggoy. Last time na nag-uusap tayo dito, we're hoping na magkakasundo kayo. Nagkasundo na ba kayo ni Jinggoy? Hindi pa rin. Mukhang dalawa kaming tumuloy, kaya mukhang hindi pa. Mukhang hindi pa rin talaga. Kaya mabigat talaga. Tama ka, Kuya Daniel. Ang talagang pinaka-handicap ko ngayon o hamon ko ngayon yung dalawang magkapatid na sabay tumakbo. Mahirap talaga eh. Talagang may mawalang boto. Una, may iba doon. Isa lang ipipiliin. Tapos may makukonfuse. Kaya hindi talaga ginagawa ito eh. Kahit konsihal, board member, talagang as much as possible, dapat hindi magsabay. Kaya lang, andyan na po yan. So, ba't hindi ikaw ang umatras? well, kasi, nung una naisip ko yan eh. Kasi dati noong 2007, kung yung maalala, noong time ng kasagsaran nung anti-GMA at that time, no? Ako isa sa mga faces of the opposition. Mataas din ako sa survey noon. Kaya lang para magkaisang oposisyon, nagsakripisyo po ako that time. Kahit na medyo malaki yung chance ako'y manalo. Naisip ko rin po yan dahil ako rin ang nagsulong ng anti-political dynasty. No, na sa akin paniniwala ay dapat isa lang sa amin sana tumakbo dahil 100 million ng Pilipino, Kuya Daniel. Correct. Marami naman ang may kakayanan magsilbi rin. So, naisip ko rin yun. Kaya nga nakapagsalita ako na magsasakripisyo. Kaya lang,
on the other hand, no, tinitignan ko po yung mga senador at mga kongresista, no, as a whole. Sabi ko, parang walang nagsusulong nitong isang advocacy na talagang very passionate ako. At ito yung napag-usapan natin noon, yung infrastructure development and transport modernization, yung railway system, airports, na tingin ko ito yung talagang mag-stimulate na economic growth. Ito yung magpapasigla ng ekonomiya, na ito yung magbibigay ng tunay na trabaho at hanap buhay, jobs and opportunities. No? So, hindi nyo ba mapapag-usapan yun ni Jinggoy kung sakali o ikaw na magsulong nito? Total, ayaw mo umatras, sige ako na atras, pero dalin mo to. Yung lahat ng mga gusto kong maisulong. well, kasi parang, una, hindi pa kami nakapag-usap. Pangalawa ay, Ba't nga ba hindi pa sabi kayo ko, nag-uusap? well, siguro hindi kami may differences in principles tulad ng itong pagtakbo. Sa tingin ko ay 24 lang naman yung senador eh. Oo. So, sa akin talaga, kaya nga ako umalis sa aming partido na ikinasamahan loob namin na. Sa akin tingin ay kami tumatakbo bilang kinatawan ng taong bayan. Hindi kami tumatakbo bilang kinatawan ng aming pamilya. Bakit nga kailangan mo pang umalis din dun sa... Dalawa pang inaway mo ngayon. Lalabas, di ba? Para magkaaway kayo ni Jinggoy, away pa rin kayong tatay mo. Hindi naman sa ganun. Pero mag-uusap din kami. Hopefully, maintindihan na meron naman ako na son, Kuya Daniel, na sa akin pagtindig. Minsan-minsan kasi ako una-una, gusto ko liliwanagin, hindi ako tumitiwalag, hindi ko inaaway ang tatay ko, no? Buhay ko, kung ano man ako, utang na loob ko sa kanya yan. Hindi mawawala yun. Kung ano man ako ngayon. Kaya lang, siguro may panahon na kinakailangan mo rin tindigan yung paniniwala at prinsipyo. Masakit man, pero sa akin kasi, Kuya Daniel, basta yung tama. Kailanman yung mali ay mahirap gawing tama eh. So, yun na lang, hindi ko na lang i-elaborate. Pero ano ang huling sabi sa'yo ni Mayor Joseph? Well, I think open naman siya na magkausap kami. No? Siguro, matter of kailangan lang liwanagin yung aking posisyon. Kasi siguro, kailangan ko ipaliwanag na ito yung aking pinanggagalingan. Pero wala nang magagawa ngayon dahil neither one of you gustong umatras. Di ba? Parang no matter what, tutuloy kayong pareho talagang tumakbo. Andyan na yun. Yes, Pwede niya, talagang mabigat ang aking laban. Unang-una, dalawa kami magkapatid. Pangalawa, yung handicap ko ay hindi ko dala yung talaga yung main name, no? Yung Estrada, which is a brand, kumbaga ito yung tunay na branded name na talaga in Philippine politics, which has been there for 50 years. No? Kaya 50 years na. tingin mo ikaw mas argabyado talaga dito, di ba? Dahil kasi- although ngayon incumbent ka pa rin na senator, dahil hindi mo dala yung Estrada. Opo, kasi syempre, ehersito, ako yung unang gumamit nito in the national level eh. So, kumbaga 6 years pa lang yan against the Estrada name, which is kumbaga parang branded na ito, na kilala 50 years na itong nasa larangan ng politika. Paano mong ini-intention na i-augment yung magiging kakulangan mo ngayon doon? Kasi syempre, may mga pwedeng strategy din naman. But in what manner do you think pwede mo habulin yun? So, well, sipag na lang siguro. Talagang dinadako lang sa sipag. Been going around the country. At siguro, Kuya Daniel, isa sa mga tingin ko plus points ko ay may performance naman tayo sa Senado. No? Nakapagpasa tayo ng ilang mga masasabi natin, mga significant measures. No? Noong 2013, ang naalala ko, ang pangako natin, lahat naman ng politiko nangangako. Ang pangako natin, gusto ko minahawa ang buhay ng ating mga kababayan. No? Marami tayong naipasang batas sa Gunang Kabataan Reform Law, Free Higher Education Act. No? Ako rin isa sa principal author, Anti-Agriculture Smuggling Law. Pero ako'y talagang masaya itong nakaraang mga buwan dahil dalawang landmark bills under my 2 committees ang naipasa po natin. No, ito po yung Universal Healthcare and the creation of the Department of Human Settlement. So isang tungkol sa healthcare at isa tungkol sa pabahay na tingin ko ay ito'y isang pagtupad sa akin naging pangako noong 2013 na gusto natin gumanda ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. So, pero marami pa rin ngayon. Well, okay, maganda yung na yun, dahil naisa batas na.
Pero ang maraming pangamba ngayon, lalo na doon sa universal healthcare, yung implementation nito. Nakikita nyo ba na malaking problema pa rin yun talaga? Well, siguro ito yung rason kung bakit mas late kami sa Senado, no? Naipasa namin to, late 2018, no? Kapapasa lang, in fact, noong December. Sa House noong 2017 pa. Dahil, Kuya Daniel, gusto namin siguraduhin na meron itong funding. Ayaw naman natin magpasa ng panukala, kahit gaano kaganda ito, kung wala namang pondo para tayong nangako na hindi mo naman tutuparin. So, it took us a while. Umikot pa nga kami, munta ako ng Cebu for Visayas leg, sa Davao para sa Mindanao, sa Northern Luzon, sa Pangasinan, at sa Bicol, no? So, all areas, all stakeholders, kinausap natin. So, ang mangyayari po dito para magkaroon, we need initially 257 billion, no? Kasi very ambitious talaga ito eh. Marami nagsasabi, maganda yung panukala mo, pero very, very ambitious. Paano mo gagawin? Kailangan niya ng malaking pondo. So we need 257 billion initially for the first year of implementation. Ang gagawin po natin yung pong ng existing appropriations, no? Hindi ito bago appropriation, existing appropriations ng Department of Health, yung pong pang assistance, yung PhilHealth, yung kanyang subsidy to indigents and others. Tapos yung PCSO, PAGCOR, meron tong charity fund. Pagsasama-samahin ang buo natin into one general fund. So, in that way, mas strategic na ang distribution at lahat ay evenly distributed na ang assistance. Pero kasi ngayon parang inefficient no? May nakakakuha sa PhilHealth, may nakakakuha sa PAGCOR, pipila ka sa PCS ng buong araw, makakakuha ka. So, kung iisipin mo, may nakukuha, pero may nakakakuha, may hindi nakakakuha. At saka ngayon, parang limit na nila. Malaki nang naging iniliit noong mga naibibigay dun sa PCS o PAGCOR. At saka yung, ano pa yung isa? Tatlo yun eh. Meron, pero nagliitan na eh. DOH, po, yung So, ang idea, pagsasama-samahin natin into one general fund para mas strategic na nga. And also, according to studies also, no, Kuya Daniel, kahit na nandiyan ang PhilHealth, ang PCSO, ay 55% pa rin ay nanggagaling sa sariling bulsa ng bawat Pilipino na kanyang gastusin, no, for healthcare or for medical needs. No? So, medyo mabigat pa rin. Sabi nga, bawal magkasakit dahil talaga napakabigat. So, ang isa sa ating intensyon, no, pag we will pull all the resources together, all the sources of funds, may taas natin ng konti ang benepisyo para yung 55%, kung may ibaba natin ng 30% ay malaking kaganhawaan at malaking kagaanan niya sa ating mga kababayan. Kung manalo ba kayo pareho ni Jinggoy, do you think it would help na magkabati kayo o lalo kayo magkakaaway? Kasi you are pushing for yung anti-dynasty bill eh. Di ba? Siyempre, tapos dalawa kayo nandun, sasabihin sa'yo ng mga push ng anti-dynasty. Kayo nga yung dalawa nandyan na parang sama nyo na kaya tatay mo. Parang gano'n, di ba? Well, kasi nga, isa sa mga, yun yung mga hindi na pinagkaintindihan dahil gusto ko lang maging consistent dahil nung kasalukuyang dinidebate namin yung SK Reform Law, kasi isa ko sa mga talagang nagsulong ng mga youth programs. So talagang yan yung naging platform ko rin noon. Nung nasa house pa ako, Kuya Daniel, nung ko napansin, nung kinokonduct yung hearing, malakas ang ang clamor for the abolition ng SK at that time. So, sa isa sa mga hearing sa house, naalala ko noon, tinanong ko, out of curiosity, sabi ko, sino ba rito ang may kamag-anak na kapitan, kagawad, konsyal, mayor? Abay, siguro 90% yata. No? Kaya ang sabi ko, lalo na itong youth programs, kinakailangan, if you want to develop young leaders, kailangan mabigyan natin ng pagkakataon lahat. Tsaka sabi ko, umabot ng 100 million na bagit ko kanina, 100 million mahigit na ang Pilipino, marami dyan ang gusto rin maglingkod, marami may kakayanan, kaya lang, wala silang pagkakataon na makapaglingkod, wala silang pangalan, wala silang makinarya. So, yun lang, naging consistent na ako sa aking isinulong na... Pero do you think it would help kung pareho kayo mananalo? It would help yung relationship naman ninyo? Well, mas maganda siguro. Siguro naman, pag nandun na kayo, 24 na kayo, siguro naman,
imposible hindi kayo magkausap. So, Tsaka wala namang problema. abangan Kasabay magka- naman kami for a while. No? Oh, pero pareho kayong di ba? Ehersito, tapos Estrada, di maaaring magka-seatmate kayo. Nung yung first 3 years ko, ganun Ganun na din. nga. Pero bago magsimula, pinaghiwalay na kagad. Oo nga. Tapos, either absent ang isa pagka nandun yung isa. Uy, nandyan yun. Hindi muna ako papasok. Ganun. Pero, ano ba ang chance na bago mag-umpisa mismo ang eleksyon maupo na kayo talaga? Kasi alam mo, pangarap ko din, isa sa mga parang nasasaktan ako na nakakakita. Nung minsan... Ano kasi yun, Kuya Daniel, uso ngayon Oo, Sa hindi. buong bansa ngayon, ang daming Exactly, di ba? Sinil Tupas nga lang. Away din sila nung kapatid niya. maglalaban Tapos, din, minsan, ganun Minsan makikita mo, magkapatid, gaaway dahil lang sa kapirasong lupa. Di ba? Nagsosolian ng kandila. Ngayon, ganyan, politika din. Actually, Kuya Daniel, dagdag ako na kanina. No? Sabi ko, nagawa ko naman na magsakripisyo. No? Naisip ko rin yan. Oo. Sumagi sa aking isipan nung sabi ng kapatid ko, gusto niyan tumakbo. Muli. Kaya lang, sabi ko sarili ko, yung aking sinusulong na very passionate ako, na tingin ko ay napag-iwanan na yung buong bansa. No? Kung titignan natin, gumanda ang takbo ng ekonomiya natin, panahon ni Pinoy, maganda ang perception sa Pilipinas as an investment destination. Pero ang lahat ng investments o ng mga negosyo pumupunta sa Thailand, Malaysia, Indonesia, at ngayon Vietnam. So, we cannot wait any longer. That's why I support the President, because he's the only President who has committed to spend 8 trillion for the next 6 years for infrastructure development. At tingin ko, ito yung magpapasiglan ekonomiya. No? Ngayon, kung nakikita nyo, concentrated sa Metro Manila, Cebu, Davao, ang ating pong development. Wala tayong infrastructure to really, yung talagang genuine infrastructure to speak about. Kaya ito yung mga balakid, no, kung bakit hindi tayo pinapuntahan ng investments. Kaya ito yung matagal ko na sinusulong, nasa house pa ako, na dapat na natin gawin. We have to lay those railroad tracks. We have to modernize our airports. Kasi pag yan ay nagawa natin, sigurado akong mas-stimulate economic growth, papasok ang negosyo, papasok investments, ma-spread out natin ang development to the provinces, especially now that yung Clark International Airport, ako po ang nag-defend nung budget na ito, no? Tinatayo yung bagong yung malapit sa inyo, no? Tinatayo yung bagong terminal building na 12 billion. Darating na ang North Rail sa simulan ngayon January 2019, hopefully by 2021, 2022. Central Luzon will be the growth area in the next coming years. So kung matuloy po natin yan, that would mean jobs and opportunities. We will create new growth development areas all over the country. So, ibig sabihin nun, Kuya Daniel, trabaho at hanap buhay. Kasi ngayon, ang dami problema pa rin ng Pilipinas, no? Correct. We have about 3 million graduates every year. Daming kabataan dito. 3 million yan taon-taon. But our economy can only produce 1 million. So, kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo gagawa ng paraan para ma-stimulate economic growth, yung 3 million graduates at yung 1 million jobs, talagang imbalance yan, ay nyan pa rin. So, sa akin tingin, kailangan talagang isulong to. At nung tinitingnan ko, Kuya Daniel, sabi ko, meron ba sa Senado o sa Kongreso na nagtutulak nito? No? Parang, sabi ko, parang ako lang nag-iisang na ito'y passionate ako, na ito yung ina-advocate ko. Na tingin ko, ito yung dapat gawin para gusto natin gumanda yung yung antas na buhay ng bawat Pilipino Sa ngayon, ang daming tinatayong mga malls, maganda tingnan, pero how can we sustain kung walang purchasing power ang Pilipino? So, yan ang akin pong very passionate ako na hindi kaya sa 3 years or 6 years Infrastructure development needs long term. At Kuya Daniel, ano naman sa ating gobyerno, pag walang nagtutulak, walang nagpe-pressure, baka pabayaan o kaya Kahit nga may Hindi nagtutulak. Kahit nga may nagtutulak na Yun na nga po. Kahit may nagtutulak na, napapabayaan pa rin Kaya diba? Batas na nga, hindi pa na ipapatupad kung minsan. Kaya doon ako very passionate na gusto kong mangyari na to. Pero ganito, Senator, no? Hindi para pag-awayin ko pa kayong lalo. Dahil sabi mo nga, kayong dalawa, maghahatakan kayo Maghahatakan kayo ng boto. And of course, the only thing that you can do is to present yourself to the public kung ano yung accomplishment mo din, ano? Pero siyempre, si Senator Jinggoy din,
meron din siyang sarili niya nasa ilalim ng kanyang pangalan, nasa ilalim ng kanyang accomplishments, and all of those things. At maaring ang boboto, mamimili lang ng isa sa inyo. Ganun talaga. Di ba? Na parang makaboto naman ako ng iba, isa lang sa kanila ang pipiliin ko. Why would they choose you over Jinggoy? Well, di naman sa pagmamalaki, pero Kuya Daniel, nabanggit ko kanina, meron naman akong accomplishment sa Senado. And Kasabihin niya, siya din meron, di ba? palagay ko yung universal healthcare, yung creation ng Department of Human Settlements or housing, at iba pa. These are landmark legislations and which will become game changers, I would say, in the healthcare system of the country and addressing the housing backlog in the country. Kumbaga, ano ito no? Yung kalidad ng buhay ang nilalayo na pagandahin. No? Kasi isang lahi lang kayo ng pinanggalingan Pero para masabi nila na mas magaling ka kaysa kay Jinggoy. Di ba? Dahil, siyempre, pag pipili ka rin lang, mas magaling ang pipiliin mo. Kung sa gwapo lang, hindi naman kayo magkakalaban masyado doon. Di ba? Dahil, siyempre, isa lang ang molde ninyo. Di ba? Pero... Actually, doon nagsimula yun mas gwapo siya sa'yo. Mas sino, nag-away, sino mas Doon gwapo. nagsimula noon pa yun. Talagang sabi ko isa, siya mas gwapo. Sabi ko, parang hindi yata. So, but just the same, di isama na natin. Pero ano yung sasabihin mo na, etong pinakalamang ko, siguro, bukod sa mas gwapo ako sa kanya. Wag na lang siguro ikumpara sa aking kapatid. No? I'm quite proud of my performance. Hindi naman sa pagbabalaki ay, sabihin na natin disente naman yung aking naging performance sa Senado. Pangalawa, yung aking sinusulong, no? Yung infrastructure development, transport modernization, na bibigyan ng trabaho, tanang buhay. No? Yan ang layunin natin. Nabigyan ng trabaho, tanang buhay ang ating mga kababayan. And last but not the least, in my 18 years in being a public servant, no? Nagsimula ako noong 2001, nung nakatatlong termino ko bilang mayor, isang termino bilang congressman, at ngayon ay 6 na taon bilang senador, ay yung tiwalang ibinigay sa akin ng mga nagbigay ng tiwala sa akin, ng mga naghalal sa akin, talagang pinakaingat-ingatan ko ang aking pangalan. No? Hindi ako na-involved sa anumang korupsyon, anumang scandals. So I tried my best to keep my thing clean. Kumbaga, yung tiwalang ipinagkaloob sa akin, talagang pinagkaingat-ingatan ko yan. Kaya, Are you saying na, proud ako, walang bahid ang aking pangalan. are you saying na yun na hindi iningatan ni Jinggoy? Hindi, wala po. Kaya nga sabi ko, hindi, not to compare with him. Hindi, Siguro pero kasi, bihira. doon ang bagsak nun, di ba? Hindi, pero, kumbaga, proud ako may performance ako, tsaka yung clean track record. Sabi ko nga, ito na lang sana yung makatulong na makapagpaangat sa aking re-election bid. Mabigat man, pero hopefully yung clean track record and my performance would be able to help me my re-election. At saka, Kasi bihira yung Daniel bihira yung official na medyo matagal na, almost 20 years na ako, na masasabing malinis na track record. And I'm quite proud of that. Proud ako. Parang, dahil wala ka namang conviction. Wala po. Wala ka. Pero may demanda ka rin. Na-demanda, pero dati mga 2 million na kaso maliliit. Hindi mo naalala. Na-quit na ako nun. Hindi naman naaalis yung mga nagdidemanda sa ganyan. Well, marami kasi ngayong magiging usapin. Pero anong position mo ba pagdating sa death penalty? Well, doon sa death penalty, open ako sa dahilang yung Pilipinas sa tingin ko yung naging drug hub talaga tayo. Okay. Hub for international drug trade. Because of our, siguro, archipelago tayo, vast yung ating coastline, mahirap bantayan. Pangalawa, ay kung tinitignan ko yung buong Asia, no, dalawang bansa lang ang walang death penalty. At palagay ko, ito yung dalawang rason kung bakit malakas ang loob ng mga mainland Chinese at yung iba pang nag-involve sa international drug trade na gawing hub ang Pilipinas. Dahil kung mahuli ka rito,
at least hindi walang death penalty. Tsaka tuloy mo lang operation mo sa kulungan. Yun nga, lang pag naman. may cellphone ka, pwede pa rin. Ano, yun ang May nangyari. bantay ka pa, di ba? Libre pa pagkain mo. At saka, ang sa akin, Kuya Daniel, wala namang may karapatan na kumiti ng buhay. No? Walang karapatan yan. No? Kahit sino sa atin. Kaya lang, sa akin, gusto ko lang maging deterrent. No? Kasi pag napansin ko, Kuya Daniel, pag bumiyahe ka, pumunta ka ng Singapore, Malaysia, Indonesia, doon sa immigration card, pag nag-fill up ka, naka-bold pa. Sabi niya, death to all drug traffickers. Kumbaga parang papasok ka pa lang, May warning na. May warning na. Eh ako malagyan mo lang yun, kahit hindi mo totoong patayin, pero tatakan lang natin yun. Panakot lang, okay na sa akin. Death to all, ano. Pero ang ibig mo sabihin, dun mo lang gustong i-apply yung death penalty. Maaring for big-time drug trafficking. But in Siguro, other heinous crimes. probably, pero pag-iisipan pa natin. Gaya ng sinabi ko, wala namang gustong kumitil sa wala namang may karapatan sa atin ang kumuha ng buhay ng bawat isa. Pero sa akin lang deterrent. Kasi parang yun din ang rason ng mga nahuhuli ng mga big time drug mga Chinese mainlanders na pag tinatanong sila, sabi nung partner ko nga si Bato nung nasa Bucor ka kasi dito raw pag nahuli, hindi ka na mapapatayin agad, no? Ayun nga, minsan pwede pa bang negosyo. Pero ngayon, ang positioning mo, marami ka ba ngayong bagay na hindi sinasang-ayunan sa present administration kahit na kumakampi ka din naman sa kanila sa ibang mga bagay? Of course, meron naman, no? Hindi naman, syempre, yan naman ang isa sa mga characteristics ng Senado, no? Sabi nga, last bastion of democracy, dahil inaasahan ng Senado na maging independent at ang aming pong amo talaga, ang aming pong susundin, yung aming constituents, no? At ako'y supporter ng Pangulo because of course, nabanggit ko na kanina, dun sa infrastructure development na talagang very supportive ako. In fact, ako po ang nag-defend ng budget ng DOTR, ng DOH, at ng DILG. Halos lahat ng mabibigat na departamento, ako po ang nag-defend niya tuwing budget season. Kaya lang, meron mga ibang, siguro may ibang issues. Halimbawa, itong pivot to China, siyempre, medyo hindi rin ako sang-ayon minsan, no? Dahil parang pumasok na sila for the third telco, tapos yung CCTV, no? Ang concern ng Senado, nakuha rin ng Chinese company. NGCP, China na. Kung wala sana yung West Philippine Sea issue, yung ating dispute, walang problema. Kaya lang, meron tayong ongoing dispute So, sa tingin ng marami rin sa amin, parang bukas na tayo. Andiyan na yung third telco, andiyan pa yung CCTV all over. So, since may dispute tayo, alam nila kung anong ginagawa natin dito. So, yun lang. Medyo apprehensive ako doon. Yun. Tapos, may iba siguro, halimbawa, yung federalism. Although, syempre, open naman po ako dyan. Kaya lang, may mga apprehensions ako, may mga katanungan ako dyan, na wag lang kami madaliin. Hayaan kami pag-aralan. No? Dahil, Kuya Daniel, this will mean changing the form of government. This will mean changing the fundamental law of the land, which will set the direction, our country's direction for the next 10, 20, even 50 years. Mahirap magkamali. So, pagbigyan tayong pag-aralan niya, maraming forms yan. At ang isa pa ay yung apprehension ng marami sa amin, una, kaya bang mag-survive nung iba't ibang rehiyon o iba't ibang estado kung sakali. Dahil sa ngayon, sa pag-aaral, mukhang NCR lang, Metro Manila, Calabar Zone, Region 3, at yun lang yung tatlong regions Kung na magsasarili kaya sila. mag-survive. No? Yung iba, maaaring hindi. So, yan, yung isa. Pangalawa ay yung pong marami pang iba yung may pag-overlap, no? Yung creation ng another layer of government, no? Ngayon po may provincial government. Ngayon magkakaroon pa ng regional government. So we want to streamline, kaya lang ngayon magdadagdag pa. So yun yung mga questions. Pero syempre open naman tayo, no? Alam naman natin ang gusto rin ng intention naman ng Pangulo is to decentralize the government. Kasi sabi nga, Imperial Manila lahat. No? Maganda naman po yun to spread out the development. Ako rin naman sang-ayon na bigyan ng pagkakataon na umunlad ang ibang
ang ibang probinsya. Kaya nga sinusulong ko yung railways at infrastructure development para mas spread out Marating. ang development. So, ang sa akin, as a former mayor, local chief executive, in order for the local governments to be more responsive, no, to decentralize Metro Manila, ba't di na lang natin bigyan ng higher share of budget yung local governments? Kasi sila naman yung nasa frontline ng government service. Pero madalas na napag-uusapan din yung sa charter change kasi papasok yan doon no, yung federalism. Pero kung halimbawa charter change per se, ano ba sa nakikita mo sa konstitusyon ang pinaka outdated na at dapat nang mapalitan? Well, Kuya Daniel, ang ating konstitusyon sinulat 1987. Ilang years na ba yun? Almost 30 years, no? So, the world has changed completely because of technology. Yes. Noong mga panahon na yun, wala pa tayong cellphone. No? Wala pang cellphone, wala pang internet, wala pang World Wide Web na sinasabi. The world has become very small because of advances in technology and innovation. No? Kumbaga, globalization na ngayon ang laban eh. And for us to be competitive, we have to make some adjustments. Baka meron tayong mga provision na masyadong protective, masyadong protectionism. So, baka ito yung mga rason kung bakit napag-iiwanan na tayo ng, halimbawa, sa Southeast Asia na lang, ng mga karating bansa natin. So, sa akin, i-update lang natin. We have to be abreast with the changing times para mas maging competitive tayo. Kasi globalization ang inalaban eh. No? Because of the internet, yung mga madalaking tindahan nga, online na. So, nag-iba na talaga. So, ang sa akin, open ako na mag-amend ng Constitution, especially sa economic provisions, to make the Philippines more competitive and to keep up abreast with the changing times. Nakikita ninyo yung, sabi nyo nga, yung internet, iba na ang dynamics ngayon. Iba na. Yes. Pag kinumpara mo, yung napapanood mo sa internet at yung napapanood mo sa TV, ang internet ay accessible, mas madali. Ang TV nandiyan dyan, minomonitor ng MTRCB. At maraming mga hindi ka pwedeng ipalabas, hindi ka pwedeng sabihin. Pero pagdating sa internet, Open. lahat ng klase ng mura, abutin mo, lahat ng klase ng kalaswaan, makikita mo, lahat ng klase ng kung ano-anong makikita mo. Pero parang ang dating, hindi ba ito kaipokritohan na nangyayari na ito, mas maliit nga lang ang scope nitong sa TV as compared dito sa internet. Pero hindi nakokontrol yung internet, samantalang itong TV, kay mainstream yan, kay hindi pa siya maliit na network, malaking network, parang, pigil tayo ng pigil. Kultura, ganyan. Konting hindi mo pwedeng, minsan pag napag-initan ka pa, hindi mo pwedeng yan, sabihin yan. Anong nakikita niyong problema dito? But talaga medyo mabigat na challenge talaga yung ngayon, yung freedom of expression as being dahil sa technology talaga open na ngayon. In fact, yung mga millennials, ganyan, medyo challenging lalo sa ating mga magulang na open na sila sa lahat eh. Kaya nga yung mga problema ng depression, may mga suicide. So, mabigat, challenging times na kailangan tayo talaga mag-adjust din. No? Kaya lang ako, doon naman sa TV, on the other side, at least sa controlled media, at least, pa rin eh. Ito yung mga instrumento na kinakailangan i-maintain pa rin natin kung ano yung dapat na maging proper direction. No? Na nakasala, filtered, para at least yung kultura, yung ating heritage, yung mga iba na, kumbaga, hindi masyadong dinadalaw yan, siguro sa internet, at least, ma-maintain pa rin natin. We have to keep that identity, yung ating pong kultura. Yung isa pa rin, Kuya Daniel, kaya nga po pinilabang ko rin yung isa sa mga rason ba't yung Sangguniang Kabataan Reform, although malakas yung clamor noon na i-abolish na, sabi ko dapat yung mga kabataan ngayon ay yung ating pamahalaan, yung grassroots program for the youth, ma-maintain natin para yung ating kultura, yung ating heritage, at yung ating nationalismo, no, ma-maintain pa rin natin. No? Dahil, sabi ko nga, iba na changing times na ngayon, iba na, globalization. Kailangan, pa rin natin, ma-maintain yung ating heritage at yung ating pagmamahal malasakit sa bahay. Sabi nga, nakakaingit pag pumunta ka sa ibang bansa tulad ng Japan, no?
doon talagang yung malasakit ng ating nung mga Hapon, iba eh, no? Ano, mahilig ako sa mga, sabi ko, ito yung lagi ni kwento, mahilig ako sa mga street food, no? Yung mga fishball, tusok-tusok, kung ano man. Nung nagpunta ako ng Japan nung first time, sabi ko, bakit, nung di pumunta ako sa park, kumain ako, lahat, nung tatapon ko na yung mga cup ko, mga basura at lahat, ikot ako na ikot, wala akong makitang basurahan. Sabi ko, ano ba ginagawa ng mga Hapon na ito? Ang linis-linis ng paligid nila, wala ka makita basurahan. Sabi ko, bakit sa Pilipinas, ang daming basurahan, yung basura nasa paligid naman. So, ang ginagawa pala nila, meron silang plastic noong araw. Kung yung lahat ng basura nila, doon nila nilalagay. At sa pag-uwi nila, doon nila tinatapon. Meron silang tinatawag na GMRC, yung Good Manners and Right Conduct, from grade 1 up to grade 4, na halos yun lang ang tinuturo. Kaya yung respeto nila, yung malasakit sa bayan, yung pagkakaalam sa yung sa traffic rules, lahat doon nandun. Sabi ko, kung magaya man lang natin ito, malaking pagbabago. Sabi nga, kung gusto magkaroon na tunay na pagbabago, it has to start from you, no? Sabi, makikita mo naman ang kaibahan eh. Punta ka dun sa prosesyon sa Quiapo. Tignan mo. Yun na nga po. Di ba? Pagkatapos nung tignan mo, di ba? Nung Pasko, nung sa Buloneta. Parang isang malaking basurahan ang Metro Manila. Tsaka hindi natin pwedeng lagi na lang sinasabi ang gobyerno, hindi kumikilos. Dapat sa atin kasi tayo ang gumagawa. Dapat magsimula sa atin, hindi na yung, minsan nakikita ka, may sigarilyo, parang ganun-ganun, itatapon. Minsan may sinusundan kang sasakyan, ang gagara pa, SUV, bubuksan bitana, magtatapon ng isang ganung plastic ng bag. Ang sakit eh. Diba? Nung mayor ako, talaga Kuya Daniel, nung pag may nakita ko noon, talagang, buti nga, wala pa masyadong CCTV at mga video cam noon. Pag nahuhuli ko, pinapalunok mo yung basura. Hindi naman. Pinapalo ko yung sasakyan, tsaka talagang pinapupulot ko. Pinapulot ko talaga. Binabalik. Opo. Nagawa ko po yun nung mayor ako kasi minsan kailangan mong gawin eh. No? So, kaya isa sa rason ba tinulak ko yung SK reform, hopefully yung kabataan natin, mabigyan ng tamang direction, ibalik yung malasakit, pagmamahal sa bayan. Minsan na lang, Kuya Daniel, nanonood ka ng sine. Di ba? Pambansang awit sa simula. May nakikita ka, may mga ayaw tumayo eh. Ang sakit ho talaga. Mas masakit yung tumayo, hindi rin alam kumanta. Yun na nga. Di ba? Totoo, marami ngayon hindi kabisado yung pambansang awit eh. O, di ba? Marami hindi nakabisado yung pambansang awit. And it has something to do with education. Marami pang problema Pilipinas, marami pang dapat gawin. Kaya ito yung mga naiisip ko na mga gusto kong pagtuunan ng pansin ko sakali mabigyan akong pagkakataon. Aside pa yung aking tinutulak na transport modernization and infrastructure na tingin ko magpapasigla ng ekonomiya, yung gusto ko mapalakas natin ulit yung yung malasakit, yung pagmamahal sa bayan, yung nasyonalismo. So are you in favor of ROTC na ipagbabalik? Ay, opo. Dahil, Kuya Daniel, inabot ko po yan. At kahit ako yung anak na ng senador no, naging vice president tatay ko na, inabot ko sa college. Hindi po ako nag-accept. Talagang I underwent ROTC. Hindi ka nagbayad, Hindi po. Kaya nga ganito kulay ko, hindi na bumalik eh. Naalala ko noon, nung ako yung nag-aaral, every Saturday, talaga nasa Fort Bonifacio kami, nakabilad sa araw. For 2 years. Talagang, I would say na ang laki ng naitulong sa akin, no? Na yung disiplina, respect for authorities, no? Isa pa iba yung pakiramdam mo yung bandila nandito sa iyo no? Pero maraming proud ka. Pero maraming ayaw na maibalik yung ROTC. Marami po, pero sa tingin ko it instills discipline, strengthens nationalism, marami ring positive. Although dati sabihin na natin may naging korupsyon, may mga hazing na nangyari. So, palagay ko marami may mga na ngayon, modern technology, may mga video na. So, palagay ko mahirap na mangyari yung mga ganon sa ngayon. Ang problemang isa natin dito sa Pilipinas, itong ating napakabagal na internet na marami na nagrereklamo. Yung kanilang mga signal na walang signal, matalikod ka lang, parang... let's face it, sabi ko nga, na nakakahiya sa Vietnam dahil nasa ilalim ka ng Cu-Chi Tunnel, may signal. Dito pumasok ka na CR, wala ka ng signal. Well, Kuya Daniel, ano nyo dyan? isa sa tingin ko, part of the infrastructure development yan na aking sinusulong. Part of
what we need to do to make the Philippines more conducive to business, no? Dapat yung infrastructure natin maganda, dapat yung internet natin mabilis. Para yung investors, pag inisip, okay ba si Pilipinas? No, meron bang infrastruktura para yung operation ng business niya maganda? Yung internet para mabilis din yung office transactions. So part po 'yan ng aking sinusulong talaga. Yung power generation, internet, tsaka of course, yung pinaka-main infrastructure development na ito yung tatlong kailangan mo para talagang sumigla ang ekonomiya natin. Otherwise, kung ganito lang ating estado, medyo ekonomiya natin, minsan gaganda, minsan hindi. Pero we cannot really reach our full potential for economic growth kung hindi natin gagawin ito. Kasi ito mag-stimulate economic growth. Again, 3 million graduates against 1 million jobs na pinoproduce, may imbalance eh. We have to do something drastic, no? At kaya nga ako very supportive kay Pangulo ay ano man ang sabihin niya kay Pangulo, pero siya lang ang presidente in the recent years na talagang committed to spend 8 trillion for the next 6 years for infra development. Kaya talagang yan ang aking sinusulong, isang panaginip. Kaya sabi ko, kunya Daniel, pag nakita kong nailatag na yung mga release natin, nakita ko na modernize sa mga airports natin, siguro yung panahon na pwedeng magsabi ko, nasa tamang direksyon na ako, pwede na ako magpahinga. Pwede ka nang bumalik sa pagka-mayor. Pwede na rin. Okay na siguro. I have done my part already. Nung mayor naman ako, napaulad natin San Juan, from Naguig City, tsaka proud din ako nung mayor ako, Kuya Daniel, isa sa mga pinagmamalaki natin, San Juan has the lowest poverty incidence. Ibig sabihin, pinakakunting bilang kami na mahihirap. Sa dahil lang, masigla yung ekonomiya namin. Kaya ito yung, alam ko ano yung dapat mong gawin, no? Create a climate conducive for business to grow. Kasi ito yung negosyo ang magbibigay ng trabaho at hanap buhay eh. So, dikit-dikit yan. Pag may negosyo, may hanap buhay, hindi gutom ang tao, yung peace and order mo ay maayos din. Kasi pag gutom ang tao, doon ang problema nagsisimula eh. Sa pagbabalik po natin, ay bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na siyang makapagsiyasat sa atin pong tumatakbo at kasalukuyan ding senador pa at tumatakbo sa 2019 senatorial elections. Huwag po kayo alis, babalik po ang ating palatuntunang bawal ang pikon. Get it straight with Daniel. Po ang programa Bawal ang Pikon! Parang naka-Danbarako kayo lahat. Sama pa rin po natin Senator Joseph Victor J.V. Ejercito ang ilalagay sa balota. Ito po ang ating mga kasama mula sa Quezon City, si Marlon Bumanlag. Puntahan natin at magandang umaga sa inyo. Ano po may paglilingkod? Nandito si Senator J.V. Ejercito. Magandang umaga po, Senator J.V. Ejercito. Morning po. At magandang umaga po, Kuya Daniel. Kung sakaling manalo po kayo, Senator, hopefully sa darating pong eleksyon, regarding po sa universal healthcare, ano pa po ang dagdag na maasahan namin mga benepisyo, lalo na sa mga mahihirap nating kababayan na walang kakayanan na makapagpakonsulta sa malubhan nilang karamdaman? Well, maganda yung katanungan niyo po, no? Nakalimutan kong banggitin sila. Banggitin kanina yung mga salient points. Una-una, kapag naisabatas ng universal healthcare, hindi na 90%, 100% coverage na. Lahat ng Pilipino automatic ay covered na ng PhilHealth or National Health Insurance. Pangalawa, itataas din po yung mga benepisyo. Hopefully, maibaba natin yung out-of-pocket expense na nanggagaling sa sariling bulsa. Pangatlo ay maganda yung katanungan nyo. Ugali po natin kasi, Kuya Daniel, ng Pilipino, ay nagpapapupunta sa ospital kapag may sakit na umalala na ang sakit. No? Dahil siguro, hindi mo rin masisi. Marinig yung ospital, doktor, gamot, alam na mahal na. Gastos ito. So, ang gusto natin, mabago yung ganong kultura, mabago yung ganong behavior na dapat gawing ugaliin natin na regular ang check-ups. Kasi mas mababawas yung gastusin kasi kung preventive side natin, palakasin natin.
para hindi na lumala yung sakit, dapat regular ang check-up. So, para po wag na kayong matakot, isasama na rin po natin ang check-ups, isasama natin ang piling laboratory test, yung pinaka-basic, sa coverage po ng universal healthcare. Kapag naisa batas, hindi na kayo matatakot magpa-check-up, gawing regular check-up para hindi na lumala ang sakit. Pero problema dyan, Senator, okay, libre check-up. Tama. Wala namang mag-check up. Tapos, di ba parang, okay, libre gamot. Wala namang gamot. Diba? Kasi libre ka magpatingin. Wala ospital. Kasi ngayon, yun ang nagiging problema. Punta mo ospital natin, public hospitals natin. Minsan walang walang gamot, that's the reality of it. Di ba? Parang, paano mangyayari? At saka, well, Kuya Daniel, itong universal healthcare, no, hindi naman ito hulog ng langit na kapag naisa batas, talagang maganda na lahat. This will be a work in progress, pero tingin ko magandang simulain. Unang-una, i-cover na natin na lahat ng Pilipino, no, in National Health Insurance. Susubukin natin itaas ang benepisyo. Pangalawa, ang hindi ko nabanggit kanina, ay kasama na rin ito improvement ng health facilities. Dahil sa aking pag-ikot sa buong bansa, iisa yung common denominator sa mga nadala kong health facilities. May maganda, may hindi masyado maganda, pero isa lang ng common denominator, Kuya Daniel, overcapacity na ang karamihan ng mga public hospitals dahil sa lumalaking populasyon. Yes. Ay hindi naman pwede sila magtumanggi. Minsan, Kuya Daniel, talagang regular site, yung nasa aisle, nasa corridor, ang mga pasyente, nakakaawa talaga. Kaya, isa Saka sa ngayon akin... kasi, Senator, makita ninyo, kahit na po ngayon ang mga private hospitals, punuan din. Punuan na talaga. Kahit ngayon, St. Luke's na, Oo. sa dami ng Walang mga kwarto. bata, Minsan, tama. hindi na ma-accommodate, nandun na sila sa emergency room lahat na naghihintay. Kasama na ho ba din dito ang construction ng mga hospitals? At yung, dapat, sabi nyo, yung facilities, di ba? Kaya sinama na natin improvement ng health facilities dito sa Universal Healthcare. Nung una, hindi kasama eh. Kaya nung buti na lang experience ko, nung kakaikot ko while conducting the hearings, dinalaw ko na rin yung mga health facilities, no? Sa iba't ibang lugar ng ating bansa, iba't ibang probinsya. Napansin ko talagang regular yun, nasa corridor, nasa aisle, minsan gymnasium, minsan yung lobby, talagang dahil wala ng kwarto, nandun na yung mga naging ward na, yung lobby nila. So, sinama ko po yung health facilities improvement. Kaya nga po, nilalaban ko, Kuya Daniel, ngayon, yung pagkakaltas ng 30 billion sa budget ng Department of Health. No? Ito po yung Health Facilities Enhancement Program na napaka-wrong timing dahil 2019 will be the first year of the implementation of the universal healthcare. Ngayon naman na tinanggal dahil dito po kinukuha yung improvement, yung expansion, yung upgrade na equipment na sa pag-ikot ko sa buong bansa rin, na nakita ko yung mga gumagandang health facilities, kinukuha pala nila through the HFEP na tinatawag na pondo. So, para sa akin, we can make sacrifices elsewhere but not for public health. Kaya, ngayon, ongoing ang nitong Lunes, no? Ay magsisimula kami ng session ulit. Babalik kami sa budget hearing. Yung DOH, kaya talagang ilalaban ko na maibalik yung budget na ito para magpatuloy ang improvement ng health facilities. Tsaka expansion, Kuya Daniel. I want to address the overcapacity problem of the hospital. Kasi ngayon, ang ideal sana, 1 hospital bed every 500 population. Yan yung recommended ng World Health Organization na for every 500, dapat may isang hospital bed. Sa ngayon, just to give you an idea, it's 1:1,100 sa atin. No? So, Kaya pagka pumasok ng meron lang trangkaso, paglabas, may pneumonia na. Yun na Parang, dahil naghahawa-hawa na lalo, dahil sa dami nung... dahil dikit-dikit, talagang minsan. Exactly, diba? Opo. Well, so, yan ang mga problema ng health system. Marami pa talaga. So, isa sa mga gusto natin may address yung hospital to bed to population ratio. Kasi, how can we provide health if the environment is not healthy? So, hopefully, we need to construct 42,000 additional bed capacity. So, ibig sabihin, sa buong Pilipinas, dapat mag-expand ang lahat ng probinsya for additional 42,000 beds para maibaba natin to 1 is to at least 800 man lang. yung health workers, kasi kulang din tayo ng health workers. Yung mga doktor natin, kulang din. Hindi ba kasama doon sa bill ninyo yun? Kasama rin po yung
how we can ensure the supply of health workers, no? So kasama rin po yan sa ano. That's why we created what we call the Health Technology Assessment Council. Ito yung panel ng experts, mga specialista. So anything, yung mga details, mga nitty-gritty, no? Presyo ng gamot, presyo ng coverage, kung ano yung mga covered na sakit, yung how to ensure the health workers, yung doktor, nurses, at iba pa na merong steady supply. So lahat ito isasama natin. So it will be a work in progress. Hopefully in 5 to 10 years time talaga meron na tayong matatawag natin na maayos na healthcare system sa bansa. Alright, puntahan naman po natin ang Las Piñas. Si Orlando Azares nandun. Magandang umaga po sa inyo. Dito po si Senator J.V. Ejercito. Ano po ang maipaglilingkod sa inyo? Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Senator J.B. Ejercito. Personally, in favor ako sa abolition ng billboards along major roads and highways, including expressways. Pag may bagyo at nag-collapse yan, magdudulot ito ng malaking pinsala. Pero siyempre, mag-aakyat naman ito ng revenue sa gobyerno. Ano po ang stand nyo? Well, being a road safety advocate, no? Advocate po ko. In fact, marami ako na sa mga panukala regarding road safety. As long as you can assure na safe naman po, no? Ang lahat. Kasi mahirap naman po na wala yung, parang naisip ko naman, ano yun instrumento para sa information eh. Kung mawala naman ang mga billboards, di ba? Parang mahirap din. So, kailangan na siguro i-regulate, siguraduhin na safe po. So, dahil dito tayo na-inform kung ano ang mga dapat na produkto, ano ang mga ginagawa. So, it's a part of information dissemination also. So, kinakailangan natin ma-assure na safe ang mga ito. At huwag nyo lang titingnan habang kayo nagmamaneho. Oo. Lalo na yung mga... Hindi, meron mga distracting yung mga nakalagay na tinignan mo, bug, kumalabog ka na. Oh. Kaya sa Brazil, binabaklas nila sa may Sao Paulo na yung mga malalaking mga billboards, especially mga distracting. Oh. Kaya sabi nga, kamay sa manibela, mata sa kalsada. O yan, para pagka tumakbo na yung sasakyan. Don't look at the billboard and drive. O, di ba? Pwede ka namang gumlimps eh. Pero, sa Montalban, Rizal naman tayo, si Winmar Gamo. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ano pong may paglilingkod sa inyo? Andito si Senator J.V. Ejercito. Good morning po, Kuya Daniel at Senator JB. Ang tanong ko po, bakit po kayo pabor sa road board abolition? At ano po sa tingin ninyo ang mangyayari kapag po naalis ito? Well, maganda yung katanungan ninyo dahil itong mga napansin namin through the years sa mga budget hearings na yung road board has become an agency for corruption dahil unang-una walang mandato sila, appointed sila, tapos sila mismo ang wala silang technical people, wala silang manpower, pero sila lang ang kanilang discretion kung saan mapupunta yung road safety and other projects. Napakalaking source of funds, no? Kaya naging hindi maganda yung kanilang track record, kaya nagpasya ang Senado matagal na i-abolish na lang ito para hindi na tayo maglustay ng Magkano pa pera nila ngayon yan? Parang yung nagkakamali. Billion to, more than 8-10 billion a year. Saan mapupunta? Galing sa MBUC, galing sa motor vehicles users tax. No? Saan mapupunta ngayon yun pagka na-abolish na sila? Mababalik sa DPWH at DOTR. Partly, maghiwalay, may porsyento. Pero ako naman, kung ang proposal ng Pangulo, magamit ito sa ibang proyekto tulad ng flood control, doon po sa nangyari sa Bicol. Pero we still have to maintain a portion for road safety devices. No? Kailangan pa rin yan Kasi road safety advocate ako at marami ring aksidente, maraming fatal accidents nangyayari taon-taon. So, although we have to abolish the road board, kailangan magkaroon ng portion yan for road safety. Be it DOTR or DPWH siya mag-i-implement. At least sana may accountability ngayon. Ayan. Okay, sa San Nicolas, Bulacan naman tayo. Si Ramiro Medrano. Magandang umaga po sa inyo dyan sa
Bulacan. Nandito po Senator JB Ejercito. Anong kailangan niya sagutin sa inyo para siya iboto nyo? Magandang umaga po, Kuya Daniel at Senator JB Ejercito. Tanong ko lang po, ano po ang masasabi nyo sa mga nakaraang survey ng SWS at Port Asia kung saan hirap kayong makapasok sa Magic 12? Pero si Senator Jinggoy po ay nakapasok. Yan lang po. Nabalik na naman dun eh. Nang aano ka eh. Well, totoo po yan. Admittedly, mabigat na hamon, mabigat na challenge. Sabi ko nga sa inyo, mahirap ang dalawang magkapatid na lumalaban. Ayos doon sa sinasabi yun na ako po yung nasa labas at yung kapatid ko yung nasa loob. Totoo po yun dahil ang gamit po niyang pangalan na Estrada, ako po ay Ejercito. Mas kilala po talaga in terms of name recall. Sa ngayon, name recall pa eh, no? Ang labanan, no? Dahil wala pa yung mga issues. So, ako po ay sabi ko nga kanina, yung hopefully yung aking mga nagawa, yung performance sa Senado, dalawa yung hindi naman pinagmamalaki, pero syempre proud ako rito, universal healthcare, na lahat ay makikinabang. Pangalawa, yung Department of Human Settlements or Housing ay isa batas na rin po at ako rin po ang may akda niya na tingin ko itong performance po natin sa Senado at yung aking pong, again, yung aking clean track record, no? Malinis ang aking pong record, wala akong sabit, wala akong kaso. Hopefully, ay yung aking performance and clean track record ay yan ang makahatak sa akin itong darating na campaign period. Maganda rin ang pagkakasabi mo na ikaw ay nasa labas, siya ay nasa loob. Diba parang gano'n? Ngayon, pero gusto mo mapunta sa loob ng Magic 12, di ba? Talaga. Kayo talaga, ano kayo eh? Baka maging... Sa Singapore naman tayo, may mga boboto ng mauuna. Senator JB, yung mga OFWs natin. Ito. Sa Singapore at marami-rami ding mga dito sa Singapore. Si Arlene Dicen naman. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Singapore. Ni hao. O ano bang may paglilingkod sa inyo? Dito po si Senator JB Ejercito. Good morning, Kuya. Good morning, Senator JV. Ang gusto ko pong itanong, at this point, ang sabi ng PNP parang they are close to solving the puzzle sa Bato Cabisley case. Kaya lang, isa lang ang hindi sumusuko kahit lahat na ng witnesses siya ang tinuturo. If kayo po yun, Senator, susuko po ba kayo? May naiisip po ba kayong measure para maiwasan ang mga political killings na ganyan? Thank you. Political. Kasi ano din eh, parang sinasabi nila election-related rin. Well, ang malungkot dito, no, maraming political killings recently the past 2 years, no, na ang nakikita ko trend, Kuya Daniel, parang yung mga politiko na yung mga malalakas, yung mga halos panalo na, since wala silang chance ang talunin ng mga ito, parang pinapatay na lang eh. Kasi kung titignan mo yung nangyari doon sa La Union, dalawa doon, talagang malalakas na kandidato. Yung po sa Tracy Martinez, yung napas na Vice Mayor. Ngayon po si Congressman Bato Cabe na nakasama ko rin, nakakalungkot, na as I was told na yung kanyang surveys talagang overwhelming. So, nandun yung trend na parang naging trend na pag malakas pinapatay. Ang sa akin, the PNP has to step up, no? Na ako bilang ang nagde-defend ng budget ng DILG at ng PNP, I'm very supportive ng PNP. Lahat ng armas, lahat ng equipment, lahat ng kanilang pangangailangan na budget, ako po ang nagdedepensa. Pero kinakailangan mag-step up sila, no? Kasi hindi naman pwedeng maging ganito na lamang na unresolved kasi karamihan ng kaso eh. So, habang unresolved ang lahat ng yan, lalakas ang loob ng maraming politiko at mga gun for hire na wala namang nahuhuli. So, kinakailangan may masolve, kinakailangan may makulong, kinakailangan may mahuli para matigil ang political killings nito. We cannot go on na sabihin unresolved lang lahat, no? Hindi pa pwede. Kinakailangan talagang magkaroon ng closure, kinakailangan may mahuli, may makonvict, no? Para mangilag na at matakot na. We do not want the gun for hire to become an industry. Parang ganun na nagimura na ang buhay ng tao. Lalo na mga politiko, naiisip nila, kung di lang kayang talunin, papapatay na lang nila. Wala kasing nahuhuli, Kuya Daniel. So, ang sa akin,
kailangan itong Bato Cavite case, kinakailangan ma-solve ito. Yung iba pa, siguro ilan pa na talagang makita nila yung mga mastermind, yung mga gun for hire, talagang makulong, no? O, tsaka yung mga gun for hire na sasabihin, hindi naman ako talaga, inutusan lang ako eh. Kaya ako nyo ako, witness protection program, dahil tinuturo ko na yung nag-mastermind sa akin. Sabi ko kahit ba inutusan ka lang, kung di ka ba loko-loko, bakit ka sumunod? Di ba? Oo nga po. It's the same. Kailangan mag-level up, kailangan mag-step up ang PNP and law enforcement agencies. Kinakailangan may mga makulong ng ganun, hindi na tularan at hindi na lumakas ang loob ng mga may balak pa na hindi ka nais-nais. Kasi ngayon, parang ginbulag lang, pumapatay na yung ano. Sa Auckland tayo, sa New Zealand naman, meron tayong mga kasama doon. Magandang umaga sa inyo dyan sa Auckland, New Zealand. Magandang umaga po, Ginoong Danny Dalit. Andito si Senator J.V. Ejercito. Ano may paglilingkod sa inyo? Good morning po, Kuya. Good morning, Senator J.B. Ejercito. Regarding po sa Universal Healthcare Bill, may kasamahan po kasi kami dito na OFW na na-stroke. Na-confine siya sa hospital na mahigit 3 months. At ang kanyang bill ay umabot po ng halos $1 million. Wow. Pero wala po siyang binayaran dahil sinagot po ng government ng New Zealand ang lahat ng kanyang bill. Ang tanong ko po posible po bang sagutin din ng government ng Pilipinas kung sakali mayroon isang pasyente na na-confine sa hospital, lalo na po yung mahirap. Considering na parehas lang naman po yung tax na binabayaran dito sa New Zealand at dyan po sa Pilipinas. Yun lang po, maraming salamat po. Well, magandang katanungan. Of course, yan po ang ideal natin, no, na yung mga mayamang bansa, mga first world country, tulad ng New Zealand, Australia, sa Canada, na napakaganda ng healthcare system nila, talagang sagot ng gobyerno. Yan ang ating pong panaginip para sa ating bansa. Pero, unfortunately, hindi ho tayo first world, third world lang ho tayo, pero yan ang ating pong aambisyonin. No? Siguro, this will be a good start, yung universal healthcare, although, liwanagin natin na hindi pa natin kayang ilibre lahat, pero kung kaya nating ibaba, no, yung 55% na nakwento kanina, na out-of-pocket expense o nanggagaling sa sariling bulsa ng bawat Pilipino, kung may baba muna natin, ang target muna natin, 30% muna sa ngayon, ay palagay ko malaking kaginhawaan na yan para sa bawat Pilipino. Pero, ganun pa man, yung dalawa kasi yan, Kuya Daniel, yung contributory, ito yung regular na nagko-contribute na members, no? Yung regular employees ng both government and private, 35% po yan ng populasyon. So we will come up with a separate package incentive para naman ganahan sila na patuloy pa rin nilang sila maghulog para makatulong. Doon naman sa 65%, ito po yung medyo mabigat na kinakailangan natin i-subsidize. No? These are the PWDs, the senior citizens na by law, kinakailangan ho natin silang tustusan, i-cover. No? And the indigents, yung poorest of the poor, na they will also be covered, no, ng National Health Insurance. At kadalasan naman yung marami sa kanila ay libre na talaga, no? Hindi, wala na rin binabayaran. Pero we will let the Health Technology Assessment Council, ito pong create ng batas din, na mag-a-assess kung hanggang magkano, kung ano yung mga covered. So mas alam po nila sila po yung public health experts. So maaring malayo pa tayo doon sa New Zealand, sa Canada at iba pang healthcare system. Pero tingin ko itong universal healthcare will be a game changer. This will be a good start. This will be a work in progress. Again, ang hindi to, sabi ko nga ay hindi to hulog ng langit. This will be a work in progress. Pero ang ating goal in 5 to 10 years time ay magkaroon tayo ng honest to goodness na healthcare system na talaga magiging mag-aanap sa bawat Pilipino, no? Na kung sakasakali ang kanilang healthcare needs. Pero sana wag naman kung sakali man mangyari yun, wag naman sana magkasakit ang lahat ng Pilipino. Oo. Yun lang yung preventive na lang, siguro palakasin din natin the primary care. We want to strengthen para wag nang lumala yung sakit at hindi na maging magastos din. Yun lang Senator, yun lang deposito. Tapos yun lang, hanggang ngayon marami pa rin yung naho-hostage. Hindi ka pwedeng lumabas pagka hindi ka pa nababayaran ng buo.
O, di nababaon ka lalo ng nababaon. In spite na meron ng batas Hostel. din tayo Meron dyan. na nga po. Di ba? Opo. Matter of enforcement siguro dahil meron tayong batas po tungkol dyan. Oo, pero ngayon may ganyan. Sa Montreal, Canada, ito, isang kababayan natin si Joseph Gonzales. Magandang umaga po sa inyo dyan sa hapon na dyan sa Canada ngayon. Nandito po Senator J.V. Ejercito. Ano po may paglilingkod sa inyo? Umaga po, Kuya. Ano po may paglilingkod sa inyo? Good morning po, Kuya. Good morning, Senator JV. Bilang isang Pilipino po, napakahalagang usapin para sa akin ang karapatang pantao. Kung kayo ay aming ihahalal, Senator JV, ano pong assurance ang ibibigay ninyo sa amin na ang karapatang pantao, karapatan ng bawat Pilipino ay mapoprotektahan? Sa madaling salita po, ano po ang inyong paninindigan sa usaping ito na napakahalaga sa bawat Pilipino, nakatira man sa Pilipinas o nakatira man dito sa Montreal? Human rights. Well, sa human rights, syempre sabi nga natin, no, pag ikaw na halal, we should be a government of laws and not of men. Of course, wala namang magto-tolerate ng human rights violations, no? Siguro tinutukoy na yung present na nangyayari. Kung meron mga EJK at ganyan, siyempre wala naman ho sa atin ang magto-tolerate nun. No? Be rest assured that we support the efforts of government to achieve peace and order, pero siyempre dapat po within the parameters, no. Dapat to ay walang magabayado at be rest assured na yan po ay atin pong susundin. We should be of government of laws and not of men. Yan. Sa Calgary, maraming taga-Canada. Sa Calgary naman to, Canada. Magandang umaga po dyan sa hapon dyan sa Calgary. Si Jennifer De Leon naman. Andito si Senator J.V. Ejercito. Ano po may paglilingkod? Good morning po, Kuya Daniel and Senator J.V. Regarding pa rin po ito doon sa universal healthcare, gaano po kalaki yung scope na inyong pinoproklama? At kami po bang mga Pilipino na naninirahan po dito, pag umuwi po ba sa Pilipinas ay cover din po ba kami ng universal healthcare? Salamat po. Ay, maganda hong katanungan, no? As the name suggests, no, universal healthcare, it's giving access to good quality healthcare for all Filipinos. Kanina nabanggit ko na sa 90% na yata ang coverage ng PhilHealth at present, pero kapag naisabatas ito 100% coverage siya, basta Pilipino ka, automatic ikaw ay covered na ng National Health Insurance. Kumbaga, basta Pilipino, miyembro ka na. So you'll be covered by the National Health Insurance. Pero hindi na covered yung nag-acquire ng ibang citizenship. Well, ano kasi tayo... Unless na dual citizen. Basta dual citizen. Pero pag halimbawa, ikaw ay American citizen ka na, hindi ka nakasali doon. Kahit na Pilipino ka talaga by blood. Di ba ganun yan, Senator, no? Well, kasi dito sa ating bansa, tayo use sanguini tayo, no? By blood tayo, hindi kung So, basta Pilipino ka, you'll still be considered as a Filipino citizen. Basta considered Filipino citizen ka, you can avail of the benefits under the universal healthcare law. Kahit nasa pa kayo, abroad, pag umuwi, covered kayo niyan. Okay. Sa Kuya Daniel, banggitin ko na rin sa mga OFWs, no? Maraming OFWs tayong audience. Itong dalawang naipasa po natin, yung universal healthcare, sa pag-uwi ninyo, automatic cover na ho kayo kasama. Tapos yung po sa housing, no? Hindi masyado natin napag-usapan. Pero marami sa ating OFW, siyempre gusto nila makapagpundar din ng pabahay. So we want to assure the OFWs also that we will now have improved quality of houses na hindi na tulad ng mga dati na parang yung mga NHA products kung substandard, malayo sa lugar, malayo sa kabiasnan. So reforms have already started at sa batas ng Department of Human Settlements, we will have better quality homes. And we can increase production para ma-solve na rin yung housing backlog. At the same time, we can offer
good, decent housing for our OFWs. Saan ba padadaanin yun kung sakasakali? Kasi meron tayo ng pag-ibig, di ba? Meron na, paanong sistema? Kasi ngayon, Kuya Daniel, we have 6 key shelter agencies, no? Na konektado sa housing. Andiyan ang pag-ibig, yung NHA, andiyan ang National Home Mortgage, andiyan ang HLURB, HGC, Socialized Housing Development. So, 6 na housing agencies. May kanya-kanyang mandato, may kanya-kanyang programa. Kaya kung nyo napansin, Kuya Daniel, through the years, yung housing projects natin, parang sabog-sabog, chapsuy, kumbaga, kanya-kanya. No? Meron ako minsan nakikita, wala sa kabyas na, nasa tuktok ng bundok. Kumbaga, ang iniisip lang, production. Para lang makakomply, masabi lang na may nagawa, pero hindi na inisip kung titirhan ba ito o hindi. Marami sa mga pabahay natin, tulad doon sa AFP-PNP housing na naging controversial, 8% lang ang occupancy. So, ang gusto ho natin under the Department of Human Settlements, we bring all of these key shelter agencies under one roof. Pakita rin ng gobyerno na seryoso tayong i-address. So, a-abolish na ba yun lahat? Ganon? Hindi po. They will become attached agencies under the Department of Human Settlements. So, at least meron ng accountable, isang department secretary, tsaka full-fledged department. Siya ang kukumpas dun sa lahat. Siya na po ang kukumpas. Kasi ngayon, council, coordinating council, Kuya Daniel, iba yung full-fledged department na papakita natin na seryoso tayo na i-address yung problema. Okay, ayaw lang magpakawala. Gusto na ni Joseph Gonzales na mag-follow up yung nasa Montreal at mukhang may gigil. Sige po, pagbigyan natin. Ano ang inyong follow-up question? Kuya, Senator JV, yun pong aking tinatanong na kung sakali kayo'y mahalal muli, anong hakbangin ang inyong gagawin upang ang karapatan ng bawat Pilipino ay maprotektahan? Hindi po yata ninyo nasagot masyado iyon. Ang akin pong tanong, ano ang iyong gagawin upang itong karapatang ito ay mabigyan ng sapat na halaga at inyong maprotektahan po? Ano po ang hakbangin po na konkreto na inyong gagawin? Sapagkat malinaw po, kahit kanino mang Pilipino, may mga karapatang hindi napapahalagahan, may mga karapatang nayuyurakan, siguro, kung yun ang tamang salitang gamitin. Konkreto pong plano, ano po ang inyong gagawin? Well, meron na ho tayong sapat na mga batas. Para dyan. Na para po sa inyo pong concern. It's a matter of enforcement. It's a matter of respecting the laws. So, meron mo na po tayo mga sapat na batas para dyan. Palagay ko lang po siguro nangyayari. Siguro iniisip niyo sinasabi yung oversight committee, yung oversight functions. No? At amin naman pong ginagampanan ang trabahong yan sa Senado sa kasalukuyan. Kapag meron hong mga ganyan tulad nung nangyari kay Kian, may mga EJK na siguro ang concern niya, mukhang may hugo talaga. Siyempre, iba ho talaga yung nangyayari sa perception sa international na napakasama ho na nangyayari dito sa bansa. Hindi naman ho ganun kasama. No? Nasa international perception at news lang po yan. No? Kumbaga, yan, na-sensationalize. Pero, maaring meron, pero malaki na ho ang pagbabago dito. Because we have done our part in our oversight functions. At kung mayroong mga ganyang issues o mga kaso, ay naimbestigahan na po ng Senado. In fact, may mga nirecommended na for filing of cases. Siguro, ganun lang naman po ang function ng Senado hanggang recommendatory ho kami. May mga 3 pulis na na na-dismiss, yung sa Kian de los Santos case. May ongoing pang mga investigations at ongoing cases. So, hindi po kami nagpapabaya sa Senado. No? In fact, yung halimbawa, tulad ng ibang issues, Dengvaxia, isama na natin, EJK, yung mga committee sa Senado ay hindi nagpabaya. We have already done our part. We have already prepared our committee report na nasubmit na po natin. That's why cases are being filed already against those who are guilty, kung sakasakali or deemed guilty. So, kaya nga po, meron may mga na-dismiss na pong mga kapulisan. So, paano sinasabi ninyo, to protect talaga is, ang function ng Senado is to do the oversight ninyo, which is
yun yung ginagawa ninyong mga investigations. Apo. And that's what you will be continuing, yung pag... Patuloy po. In fact, Kuya Daniel, hindi lang sa EJK, yung pong sa shabu shipment, no? Yung ongoing may mga investigation, like Baksha. Busy kami. So, ang daming investigation, no? Napakaraming, kumbaga, these are the oversight functions of the Senate. Palagay ko, hindi naman ho kami nagkulang sa aming pong papel dahil legislatura ho kami. So at least yung oversight function, ginagampanan po namin. While yung prosecution and others, ay nasa ibang ahensya na po yun. Okay. Sa Kuala Lumpur tayo, sa Malaysia, si Olive Manalang. Magandang umaga sa inyo dyan sa Malaysia. Nandito si Senator J.V. Ejercito. Ano may paglilingkod sa inyo? Parang nakatulog na. Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Senator. Go ahead. Good morning, Kuya Daniel. Good morning po, Senator J.V. Ejercito. Good morning. Senator J.V. Karamihan po sa naipagman ninyo ay may kinalaman sa kalusugan at kaligtasan sa mga daan. Lalo na po kapag mamotor. With regards to sa education, ano naman po ang programa niyo? Salamat. With regards Tungkol sa saan? edukasyon? Edukasyon daw po, edukasyon. Ay, isang magandang balita, no? Na isabatas na po natin ang Free Higher Education Act, Kuya Daniel. Ako isa rin sa mga principal authors. In fact, in 2013, isa po sa aking mga talagang isinulog yung pong programa ng edukasyon. In fact, nung nasa house pa ako ay, Kuya Daniel, yung mga state universities and colleges at that time, napakababa nung kanila pong subsidy. So ako po ang nagsulong para maitaas ng 40%, nagkaroon ng 40% increase. At ngayon, na magandang balita, we now have the Free Higher Education Act na ito'y isang batas na. So all students on the state universities and colleges, no, PUP, Bulacan State University at lahat ng state colleges ay libre na po ang tuition. So, yan ang magandang balita, no, para sa ating mga kabataan. Dahil ako, Kuya Daniel, ang paniniwala ko, upang maiangat mo ang antas na buhay ng bawat pamilya, magkaroon ng isang graduate sa bawat pamilya. At ito ay isang pagtupad din sa ating pong pangako noon na gusto natin magkaroon ng graduate sa bawat pamilya. So, at least yung mga poor but deserving students studying in the state universities and colleges, ngayon po, libre na ang kanilang tuition fees. Ayan. At least, yung mga dami kasi ngayong problema sa education talaga. Yung mga hindi makapag-aral dahil walang sapat na pera para ipantustos. Sa FB natin, merong nagtatanong si AR Joshua Abdul. Senator, what can you say about the CPD program which has gained many criticism from professionals? What's your stand on that issue? CPD program yan. Oo nga po. Ano ba yung CPD program na yun? CPD, alam ko Central Police District. CPD. Di ba yun? Hindi ko alam yung honestly, hindi ko alam yung CPD. Alam niyo ba yung CPD? Career Program, Continuing Professional Development. Well, yan ay naman sa ibang committee naman yan, no? Committee on Labor. Pero, very active ang ating Labor Committee under Senator Joel, no? Siya po ang in charge sa Committee on Labor. Very active po yan, yung mga endo. Siguro itong CPD, no? Ay titignan din po natin kung anong progress. No? Pasensya na dahil hindi ko ito committee. Kaya naging busy ako sa pagpasa kasi itong dalawang landmark bills. Pero of course, kung ito'y makakatulong naman na kung tungkol sa professionalization nito, sa mga career, of course, be rest assured of our support. Kasi hindi po sa committee, pero membro din po ako nun and I will look into it. Yan. Okay. At tayo po dito sa FB Reactions, may nag-like na 408, may nag-love na 243, may natawang 15, may nag-wow ng 6, may nalungkot, walang nalungkot. At may 4 na angry. Sino kaya yun? Palagay ko, si Jinggoy, si Erap.
Yung mga kasama sa bahay. Do you still, nag-go around ka pa ba ng naka-big Oo. bike? Pag may pagkakataon, kasi talagang yan ang libangan ko, no, na pag nagra-ride ako na, kuya Daniel, nakakatuwa eh. Kasi ang ganda ng Pilipinas talaga, no? This is the only way na nakakapunta ako ng Legazpi, punta ako ng Banawe, Mountain Province. Dito ko na-appreciate yung ganda ng Pilipinas. At the same time, nakatulong din sa akin tulad ng mga areas na hindi napupuntahan, yung mga talagang far-flung areas. Nabisita ko, no? Nueva Vizcaya, Mountain Province, Apayao, Kalinga. Pagdadalaw ko sila, Kuya Daniel, na nakamotor ako, dinidalaw ko na yung health facilities. Sinasabi sa akin mga governor, sabi niya, pasalamat naman, nadalaw mo kami kasi huling beses na dalaw kami ng national official, siguro, 10 years ago. So, dahil, sabi niya, mahirap kami puntahan kasi malayo talaga, malayo sa airport, so mahirap liparin, malayo, malita boto namin, kaya hindi kami dinadalaw. Kaya, at least, napupuntahan ko talaga sila. At saka kailangan mo mas dagdagan yan ngayon. Dahil, at least alam mo, Kuya Daniel, ganun man ang sitwasyon namin, given the circumstance na dalawa kaming magkapatid, ako thankful pa rin na nandun ako sa striking distance kasi ang bigat talaga nung dalawang sabay. Talagang ramdam na ramdam mo yung challenge. Pero ako naniniwala na pag pumasok na yung issues, pag nagsimula na, kasi ngayon name recall pa no? Kaya nga yung mga lagi nasa TV, yung may palabas, yung mga nag-ads, sila yung nakikita. Kala ko sabi mo, lagi na sa TV, yung mga may kaso, gano'n. Hindi naman, may TV show. Okay. Hindi, yung mga nag-political palabas, ads. Palagay ko itong huli, Kuya Daniel, mga nag-political ads, sila po yung mga umangat. Sabi ko, given the circumstance, meron akong kapatid na tumatakbo, nagagawa kami sa boto, wala ho akong political ads, no? Wala pa akong political ads. Ay, nandun na ako. Pero yung trajectory ko, very encouraging. Kasi nung September, nasa 17 na ako no? Pero ngayon, naging 14. Ngayon, nasa 9 to 15 na. Although yung ranking ko sa SWS 12, sa Pulse Asia, 14. Pero kung titignan mo yung percentage of voting for, 9 to 15. Kumbaga, statistically tied. Masaya pa rin ako na given the circumstance and the challenge and the handicap, ay nandun pa rin ako na pumapasok ka na sa loob. Papasok na ako. Pumapasok na sa loob yan. Sana dito lang, wag lang sa kulungan. Papasok na sa loob. Meron kami ditong kultura, Senator. Meron kaming complete me kung tawagin namin dito. Pakibasa na lang po yan at pakikumpleto na lang po. Yan. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, ipinapangako ko na isusulong ko ang mga programa upang masigurado magkaroon ng tunay na trabaho at hanap buhay para umangat ang antas na buhay through the infrastructure development. Marami kasi nagsasabi ko, Daniel, na pagagantay ko buhay, no, iaangat ko ang antas na buhay, pero paano? Pero ako, ang direction ko, infrastructure development, transport modernization, we create growth development areas. Yan ang magbibigay ng tunay na trabaho at hanap buhay para sa ating mga kababayan. Wish you good luck, Senator. Maraming salamat po for the time. Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get me straight,